natin ma-experience. Amen po ba? Handa na po ang lahat. Na makinig ay salita ng ating Panginoon. Okay, kawalan natin ang lahat ay magsabi ng hallelujah! Praise the Lord! Dito sasabihin nyo hallelujah! Pag tinuro ko dito, praise the Lord! Amen? Hindi kami maayos-ayos mga kapatid ang aking talagang alam ng Diyos kung paano ako pinaghirapan yung aking slide. Pero parang hindi pa lang kung ano ang nangyari kapatid at itong naging sitwasyon ng aking slide. Ayan, kung makikita po natin kapatid, ang ating pong theme tonight, ano? Ang theme po natin ay makikita po natin, all shall be saved. Ano, kinuha po natin ang text natin sa 1 Timothy, verse 2, 3, and 4. Ayan, so manalangin po muna tayo kapatid. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Panginoon, salamat po Diyos sa oras na ito, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, hallelujah, na kanina ka pa kumikilos sa ating kalagitnaan, Diyos. And we believe, Lord God, hallelujah, na sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mong ipapahayag, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lugar, Diyos, na makita ng lahat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay na makapagligtas at lahat wala rin iba, Panginoon, kung ikaw lamang, Panginoon, ang Panginoon Jesus na aming tagapagligtas, namatay at nabuhay na muli, Panginoon, para sa aming, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa, O Diyos. Kaya salamat, Lord God, hallelujah. Sa oras na ito, we acknowledge, Panginoon, patuloy ang iyong presensya, Panginoon. Dahil, Lord, hindi, walang importante sa amin dito, Panginoon, kundi ang presensya mo lamang, Panginoon. Take control of this place, Lord. Take control of our lives, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin yung ating Panginoon. Amen. Kasi parang talagang ginawa ko po naman po kahit hindi ako marunong masyado sa computer. Ano? Pero I tried, ano? Ayun na, hindi ba? So, yan po yung ating theme. At makikita natin yan sa ating text natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Amen? So, yan po ang ating theme tonight. So, we will proceed to our text. Basahin po natin ang kapit ang ating text. All together po. Amen. So, welcome po pala sa lahat ng mga yung mga narito po, kapatid. At buti na lang ay English, meron tayong kasama. Oo, kami nag-interpret doon.
At tinuturo niyo doon mga kapatid regarding prayer, worship, at yung universal na gospel na maipahayag. Yan yung tinuturo, yan yung pinaka-context. At makikita din po natin doon kung ano yung mga tinuturo, instruction pa ni Pablo kay Timothy. Kasi si Timothy mga kapatid is parang anak niya. Spiritual son ni Pablo at tinuturuan niya dahil bata siya na pastor. Kaya bilang leader, bilang pastor sa isang church, ito ang tinuturo. At sa atin ngayon, ito rin ang tinuturo sa atin. Amen! Praise God! So, makita natin dito mga kapatid, yung heart ng ating Panginoon. Okay? Dahil lang mga ito ang reason why God wants or desire long pa yung mga kapatid na malaman ng tao ang ginawa ng ating Panginoon. Or yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ano? Di ba lahat tayo dito ay hindi naman tayo pumunta dito para sa isang kapatid. Di ba? We are here, then we need the Holy Spirit in response sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kasi kung ano yung natatanggap natin na pag-ibig sa ating Panginoon, yun din po ang nagmamanifest. Yun ang hinahanap ng puso natin. Amen? Hindi na natin gas-gas na tumapatid. Pero hindi natin nabibigyan ng pansin. Di ba na John 3:16, ito po ang dahilan. Ano mga kapatid, bakit tayo narito ngayon? At ito rin po ang dahilan mga kapatid na tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag at ipakita sa buong mundo ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Amen po ba? Amen po, Christ will not to work dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating ama. Pinadala niya ang kanyang bugtungan. Alam niyo ba ang buhay natin, mapanagpapa lang tayo kung babalikan natin sa Old Testament times, ang mga Israelites, they are like sheep. Nawala sila pastor. Pag walang pastor, ano ang nangyayari? Di ba? Scatter ang sheep. At ang mga sheep mga kapatid, kailangan ng guidance, kailangan ng pastor. Ganun din po tayo. Ganun din po ang sangkatauhan. Kailangan nila ng someone, mga kapatid, na magliligtas sa kanila sa kasalanan. Amen? Kaya sabi niya, whoever believes, very simple. Itong ano mga kapatid, itong salvation, ano, kasi ang ating tema is all shall be saved. Ito yung heart, pinapakita na po yung heart na. Mga kapatid, na ang salvation, mga kapatid, ay hindi gawa ng tao. According to, hindi natin na-earn ito in our own good action. Ano? Kagaya ng laging ini-illustrate ko Pastor Alan, dati, ang ginagawa ng mga Israelites, sinusunod nila ang mga laws. Di ba? Susunod nila para ma-please ang Lord sa kanila. Pero ngayon mga kapatid, hindi. Si Lord ang bumaba para tayo. Amen? Yun ang pinakasintihan mga kapatid, ano? Yun ang gusto ng Diyos as a church mga kapatid, na ipahagi natin sa hindi ba nakakaalam sa salita ng Diyos. Ano yung ating text kanina? God's desire to be saved and come to the knowledge of truth. Kasi yung truth din mga kapatid, hidden. Amen? Hidden yun. So pag ang church na pinili ng Diyos ay natutulog, ano ang mangyayari? Mangyayari ba yung sinasabi na, yung desire ng Lord, yung longing desire ng Panginoon na all men shall be saved. Hindi po mangyayari mga kapatid. Habang inaayos ko ito mga kapatid, alam mo, iyak ako. Why? Kasi dami natin lang. Diba? Dami natin mga excuses. Bawal rin pumunta sa church. Dahil ilan na natin ito, ha? May mga ganun mga situation na hindi natin mahawak.
ito ang sasabihin, ito po ang encouragement. So, natutunan po kapatid, better to obey. Better to obey. Amen? Ayan. So, like what I said, ito po, salvation mga kapatid, ay hindi po ito nakukuha ng good works. We cannot earn this with good works. Amen? Kundi ito yung, it is a divine initiative. Initiative of God. Siya lagi yung umaabot. Wala tayong ginagawa. Kaya sa Old Testament times, paulit-ulit. Same time as sa ating panahon ngayon, di ba? Paulit-ulit din tayo eh. Di ba, marirealize natin, nagawa na natin. Amen? Pero the Lord did not keep, hindi na tayo ginigive up. He continually chasing us. Amen? Di ba? Ganyan tayo ka-precious sa Panginoon. He continually chasing us, embracing us. Pero mga kapatid, kung matagal na tayong Christian at ganun pa rin ang buhay natin, I will tell you, there is a big question mark in our lives, in our Christian lives. We need to search our heart as a church, mga kapatid, dahil sabi nga ni Peter, dapat na ngayon yung matagal na naglilingkod sa Panginoon, dapat natuturo na din kayo. Amen? Hindi yung laging baby tayo. Wake up, church! Hindi tayo baby Christian. Amen? God, hallelujah! Mga kapatid, ito ang natutunan natin, paano nga natin maibabahagi yung love ng Lord, yung mabuting balita, dito pa lang, disqualified na tayo. Eh dito tayo may-equip sa loob ng church. Paano tayo may-equip? Diba? Isinasalang tayo. Amen? Pag sinasalang ko tayo, mabuti ba? Maayos ba yung buhay natin pag nakasalang tayo everyday? Di ba ang comfortable? Walang bed of roses. Amen? Walang bed of roses sa Christian life, mga kapatid. If you really want to obey God, if you really want to be the disciple of God, a true church of God, kailangan mga kapatid, kailangan natin yung pananampalataya natin. There is a shaking. Hindi natin yung mag-ignore. Amen? So ito pa, nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. The grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ito din ang kailangan maintindihan ng church, mga kapatid. Dahil kung minsan, matagal na tayong Christian, mga kapatid, parang lagi tayong nagsisimula. Paano tayo mapapagtitiwalaan ng Diyos, mga kapatid, na magpahayag ng mabuting balita? Eh, ang buhay natin, wala na bago, paulit-ulit na lang tayo. Kung saan tayo nadadapa, doon pa rin, hindi tayo umaangat. Amen? Tahimik ang Baptist Church. Hallelujah! Alam mo, natin ang ating Panginoon. Diba? Kailangan natin makikita, mga kapatid, na maintindihan that the grace of God appears. Nag-appear siya ng kapatid that offers salvation to all people, hindi lang po tayo. Amen? John 12:32, and when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Yan ay gusto ng Diyos na nasa puso din natin. Diba? Sabi niya, this is my desire, that all men shall be saved and come to the knowledge of truth. So how could we know this, mga kapatid, kung ang buhay natin ay walang kaibahan outside the church? Dapat may changes. May difference. Alam niyo yun, yung para tayo nilagay, according to Mateo, nilagay tayo ng Lord sa tuktok ng bundok na nakikita yung difference, yung beautiful ng buhay natin. Yung liwanag, yun lang, na nagliliwanag sa dilim. Eh, paano tayo magliliwanag? Paano mapapansin yung liwanag namin kung aandap-andap naman ang ating
the lost. Amen? Yan ang design. Ginawa na lahat ng Lord, di ba? May ginawa ba ang tao? Wala. According to John 3:16, whoever believes. Imagine mo, maniwala ka lang, manampalataya ka lang, mayroon ng kaligtasan. Salvation will come. Today is salvation. Right? Today is the day of salvation. Not tomorrow. Yeah? Not tomorrow, kapatid. Hallelujah! The God's will for humanity. Yun yung sinasabi ko kanina. Ito yung heart ng ating Panginoon. Grabe yung heart ng ating Panginoon. Pinapahayag niya ngayon sa atin. Di ba? Kung titingnan po natin ito mga kapatid, sabi dito sa 2 Peter 3, verse 9, na bakit parang sinasabi ang tagal naman, ang tagal naman yung pangako ng Diyos ay nag-delay or hindi nangyayari. Di ba? Yun yung pagkaintindi ng mga tao. Di ba? Yun yung mga pagkaintindi nila na ang Panginoon daw ay nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Totoo ba yun? Of course na. Ano ang dahilan? Sabi niya siya, no? Nagpapasensya ang ating Panginoon. Amen? Binibigyan niya ng pagkakataon ang di ba upang makapagsisi. Yan po ang dahilan, kapatid. Hindi po dahil ang Panginoon ay sinungaling. God is faithful even we are not faithful. Amen? God is faithful even we are not faithful. Yeah? Ayaw kasi ng Diyos na ang kalooban kasi ng Diyos, ayaw niya kahit isang mapahama. Asan pa punta sa impyerno? Kasi nakadistin po ang impyerno kay Satan na. At yung 1/3 na mga angels sumama sa kanya. Hindi para sa atin. Amen? Kaya lang, hindi natin alam ang katotohanan. I will show you mga kapatid. Ito, pinili si Ezekiel. Sabi ni Ezekiel, sabi niya, hindi niya kasiyahan na mayroong. Di ba? At hindi niya kasiyahan kapatid na mapunta tayo sa lugar na hindi para sa atin. Kundi gusto niya ay repent and mabuhay. Mabuhay na walang hanggan, like eternity ang ating buhay. God was, kanina, God's, yung love is yung ginawa niya, di ba? Ngayon, yung will ng Lord na ang lahat ay mag-repent. Pangatlo kapatid, ang gusto ng Diyos na makaalam ang lahat sa katotohanan. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo doon sa ating text, no? Nasabi niya na, itong dahilan kung bakit ako naging apostol para ipahayag ko ang katotohanan na si Jesus ang kaligtasan. Walang iba mga kapatid. May nakita ba kayo may namatay? Tapos yung hindi namatay, ginawa natin Diyos. Di ba? Ang namatay at nabuhay na muli ay iisa lang at hindi na mangyayari pag muli. Si Jesus lang ang namatay sa cross at nabuhay na muli. Yun ang sabi ng Biblia. Walang ibang name, no other name, only Jesus. Amen? Only Jesus. Kaya bakit gusto ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng tao ay makaalam sa katotohanan dahil ito ang situation ng tao. Kilala nila ang Diyos. They knew God. Di ba? Pero hindi nila ginulorify ang Diyos. Either, hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Bakit mga kapatid? Ano ang dahilan? Bakit hindi nila pinupuri, ginulorify ang ating Panginoon, mga kapatid? Dahil, ano yung nakasabi niya dyan na yung that their faith became unified and their foolish hearts were darkened. Yan po ang situation ng humanity. Kaya gusto ng Diyos, may ipahayag o lumapit o alamin ng tao,
bawat situation ng tao, kapatid, wala na yung mga bagay na ano, yung naging hangal ang kanilang pag-iisip, nagdilim ang kanilang pag-iisip. Ano? Walang kabuluhan. Di ba? According to Ephesians, karugtong ito mga kapatid, sabi nga dito, pero sa nagdilim ang kanilang kaisipan, mga kapatid, paano ang nangyari? Kaya, they are separated sa mga spiritual na bagay. Nawalay po sila, mga kapatid, sa buhay na pinagkaloob ng Diyos. Why? Because of ignorance. So, kumakapag ang ating Panginoon, mga kapatid, as a church, kailangan talaga na magpahayag ito, truth na ito. And the truth is, there is Jesus died and rose again. That is the good news na kailangan na marinig. Amen? Gusto na Diyos nila pag-once na na dapat malaman nila na si Jesus ay siya yung namatay at nabuhay. Namatay para sa kaligtasan. Amen? Kaya ito po yung mga dahilan kung bakit ka ngayon narito. I have some points, mga kapatid, na mabilisan na points para sa ating as a church. Ano? Dahil pinili tayo ng Panginoon as a church, you and me, kapatid, to reach out those people around us. Dahil kawawa, ito yung sino. Yan. Ang makamalay natin, nandiyan pa ang family natin. Diba? Bilong pa ang family natin dyan, mga kapatid. Dahil hindi tayo nagsasalita sa ating mga pamilya. Amen? Kaya I will give some points, mga kapatid, kung anong action ang dapat gawin ng church. Ano? Anong action? Dahil mga kapatid, hindi aksidente na narito ka ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi aksidente na narito ka ngayon. It's not an accident. Amen? Hindi aksidente na narito tayo ngayong gabi. We are not just here to celebrate the 8 years anniversary. Kasi kung wala ang Panginoon dito, mga kapatid, itong gathering na is useless para lang tayo mag-party. Amen? Wala na ginagawa natin without the presence of God. Walang power. Powerless. But because the presence of God is here, there is power, there is miracle. Amen? Hallelujah! Kaya I want you to pay attention with this, mga kapatid. Ano ba yung response natin? How should we respond, mga kapatid, to God's universal desire for salvation? Ito po. Ito ang nakakalimutan natin. Why? Bakit nakakalimutan natin ito, mga kapatid? Kasi, mga nakakobserbahan natin, maybe, even me, when I was new in Christian life, mga kapatid, marami, ang ano ko parang napaka-selfish ko. Na, ako lang yung nagpapagal ng Lord, ako yung sinasagot ng panalangin ng Lord, ako yung ginagamit ng Lord, puro ako. Amen? Kakatakot pa naman yun pag ginakako namin yung glory ng Lord. I remember yung isang na inako yung glory ng Lord, namatay siya. Diba? Si Rose. Namatay siya, mga kapatid. Kaya, be careful when pag tayo ay nagtestify, make sure that the Lord is glorified. Amen? Si Lord ang glorified. So, itong acknowledging God's desire, mga kapatid, we need to recognize, we need to understand this. Believers, mga kapatid, na ang desire, ito yung pinaka-central o pinaka-longing desire ng ating Panginoon, mga kapatid, that all shall receive. Amen? All shall receive. Ito din yung dapat yung desire natin. Na itong niligtas ako ng Diyos. Kung walang nanalangin sa akin, kung walang nag-share sa akin, wala ako ngayon. So, bakit ang gawin
It should be our desire. Ayan? Kagaya ni David. Kaya pinasagot siya, Ama na pagdas o heart, kasi yung lumalabas is the heart of God. Ganun din po tayo. Amen? Number 2 is share the gospel. The gospel is the response to God's desire actively. Ito dapat yung response natin as a church, mga kapatid. Alam ko ano, lahat naman tayo dito na may mga trabaho. Kasi sa trabaho natin naman, pwede tayo mag-share. Pakita lang natin yung pagiging Christian. Like, ang Christian means Christ-like. Amen? Christian means Christ-like. Yun ang dapat yun makita sa buhay natin. Amen? Kasi, pag hindi tayo nag-share mga kapatid, paano naman sila magkakaroon? Paano sila magkakaroon ng pananampalataya? Paano sila maniniwala kung wala ang nagsasalita o walang nagbabahagi ng mabuting balita? Kung nakaupo lang tayo dyan, mangyayari bang ginagawa ng Diyos ang plano ng Diyos? Hindi. Kahit sa buhay natin individually, pag hindi tayo kumilos, walang magagawa ang Lord kahit may plano ang Diyos sa buhay natin. Walang magagawa na hindi matutulado yung ating will. We have a free will. Amen? We have a free will. Kaya ba natin hindi pumasok sa church pag gusto natin? Amen? Yes. Kaya nga, pwede tayo magpupulang din. Okay lang ba kayo mga kapatid na nakaupo lang kayo dyan? Are you satisfied? Are you comfortable just sitting there listening? Wala kang nabibes? Of course not. Amen? Kasi pag hindi tayo kumilos mga kapatid, I just want to show you this. Be reminded of this. Amen? Ganyan po ang nangyayari mga kapatid. Kung sinasabi natin na nahirapan ka na sumunod sa ating Panginoon, nahirapan tayo magbahagi ng mabuting balita, isipin ko, mas mahirap na tingnan ang mga mahal natin sa buhay, ang mga tao sa paligid natin kung hindi natin sila babahagi. Amen? Pay attention, be reminded of this. Pag may pagkakataon, go. Mahirap lang siguro dahil hindi tayo nababasa ng Word of God. Kasi pag wala tayong input na bala or weapon, hindi, matatakot tayo mag-share talaga. Kasi baka hanggang ngayon, tayo pa rin ang pinapahaginan. Narinig po natin? Baka hanggang ngayon tayo pa rin yung ini-encourage. Ano? Na supposed to be tayo rin yung nagpapahagi. Tsaka sa iyo mga kapatid. Be part of this harvest. Amen? Be part mga kapatid sa evangelism. Na? Gusto ko magano sa utak natin to. Amen? Hallelujah. Number 3, mga kapatid, is pray for the lost. Kaya ini-invite ko namin yung mga 24/7 na prayer group. If you want to join, mga kapatid, kahit nakikinig na kayo yung 10 minutes na pag-join nito, pag-pray nyo is big help sa mga taong wala sa Panginoon. Amen. Pati yung Word of God, mamimigay natin. Matututo tayo. At the same time, matututo tayo. Amen? Kaya ito yung sinabi ni Paul, mga kapatid, na kailangan natin, sabi ni Paul dun sa text, sabi niya, ito yung
yung kanyang manifestation or yung kanyang ginagawa sa buhay natin. Ayan, last na ito mga kapatid. Ito yung literal na mahirap talaga gawin. Amen? Kahit nga lahat kami mga believers, mga kapatid, makapwa natin mga believers, nagkikiskisan pa nga eh. Amen. Pero alam nyo, challenge namin ang bawat isa, alam nyo, napakagandang challenge ito sa ating spiritual life kasi binabago tayo ng Lord. Bawat isa sa atin, binabago ng Lord. Alam mo, kiskisan ang katigurang-layuan. Huwag natin i-isolate ang ating sarili. That is natural. Ginagamit ng Diyos yan to change lives. To change your character na gusto ng Diyos. Lalo na pag nagsisimula, sa mga nagsisimulang mag-commit ang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon, ganito ang number 1 na mararanasan natin. Kasi, nire-refine ng Lord ang ating pananaw. Kaya buhay natin, ayusin natin yung kapatid. In and out, dapat inside the church and outside the church, the same pa rin. Diba? Dapat makita yung Christ likeness. Kasi yan yung number 1 na witness na tayo binago ng Diyos. Na nananahan ang ating Panginoon sa buhay natin. Diba according to Timothy, itong na yung binasa na whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God the Father through Him. Amen? In everything we do. So kahit saan pa tayo, kahit anong ginagawa natin, dapat makita sa buhay natin na nakita ko buhay niya talagang binago ng Diyos. Kaysa naman, yung tao niya nakita, yung tao niya yung utang niya. Yan ba ang testimony natin? Pag pinagkit na mga, si Pastor Renday. Let's sabihin natin si Inday, si Renday. Kagaya yung testimony kung sinabi ni Pastor. Totoo po yun, lagi pa akong nare-reject mo. Sa pananamit. Sa pananamit, ang bata ng titik. Dito mababa, dito mataas. Gagawin ka, mababa naman dito. Gagawin ko, mababa naman dito. Di ba? Grabe yung si Pastor nag-load natin, mga kapatid. Kung mag-review, wala na pakindaman. Makikinig ka talaga. You must listen pag si Pastor nag-load nag-review. Amen? Dahil ito'y ikakatuwid natin. Amen? Living as a witness natin. Diba? Paano tayo living as a witness kung ang buhay natin ay talikwas sa ating sinasabi? Dapat, mga kapatid, living as a testimony, yung sinasabi ng ating bibig, nagmamanifest outside. Amen? Sulat BBC, mga kapatid, maraming magagaling na magsalita. Mayroong buhay. Kasi sabi ng ating Panginoon Jesus mismo, sabi niya, you will know them by their fruits. Kaya nakikita yun sa atin. Amen? Nakikita yun for conclusion. Before I will give the last verse na ating iiwan sa bawat isa sa atin, I have an illustration. Ang urgency na pagsisave ng Lord sa mga tao. This is a part of encouragement sa bawat isa sa atin. Makinig ka naman. I hope na maisabi mo ng maayos, Lord. Hallelujah. Itong illustration na ito, mga kapatid, ay isang the lifeguard and the drowning swimmer. Ganito yun ang scenario. Sa isang, let's say sabihin natin sa dagat, di ba maraming naliligo, or sa pool, swimming pool.
Maraming naliligo. Di ba may lifeguard lagi? Wherever, di ba kung nagsuswim tayo may lifeguard? Tapos, itong lifeguard, sa dami ng tao doon, syempre, di ba yung lifeguard, hindi yung tumitigil, di ba? Natingin doon kung sino yung mga kaya namin, alam ang tulog. At sabi na, itong lifeguard, habang siya'y nag-rolling around, yung mata niya, nakita niya ang isa doon na drowning. Yung nagsuswimming sa dagat man or sa pool, ang ating example ng itong illustration, na nagsuswimming, nakita na ang isang lifeguard. At itong lifeguard na ito, he jumped. Nag-jump siya doon para tulungan. He never hesitate. Hindi siya nagdalawang isip para tulungan yung drowning na swimmer. Nag-jump siya doon. Sabi, hold my hands. Hold my hands kasi palagong na yung isang tao. Isang lalaki. Ngayon, nag-grab my hands. Sabi na gano'n and then, kinuha niya. I want you to live. Sabi ng lifeguard, I want you to live. Yan ang heart ng ating Panginoon. Yan ang ginagawa ng Lord even before nag-start ang creation. He always coming to pick the people God chose. Lagi na kinukuha, lagi na nag-initiate ang Lord. He never gave up on us. Ganun ang Lord. Kaya gusto niya na ang desire ng Lord, siya bising natin. Dapat ganito din daw ang heart natin. Kagaya ng isang lifeguard. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Palubog tayo. Palubog sila sa kasalanan. Lubog na lubog sila sa kasalanan. And then, at kung hindi tayo magkilos mga kapatid, hindi namin sila matutulungan. Pupunta sila sa heaven. Amen? Ganon ang desire ng Diyos sa atin tonight. Paano nangyayari ang desire ng Lord na, siya be saved kung ang kanyang mga pinili ay natutulog? Kung ang kanyang tinawag ay natutulog? Amen? Kaya wake up, church. This is a wake up call. Ang action na dapat natin gawin. Think about others. Huwag natin isipin yung salon ng church. Ligtas na ang mga yan. Kung magtatatuyan sila, kumusta din si babalik yan. Pero yung nasa labas na walang kaalaman sa salita ng Diyos, na ang destination nila ay sa heaven na patin, yan ang nakakatakot. Kapag naiiyakan na pagdating na. Kaya ay church mga kapatid, kailangan natin i-open ating eyes sa mga tao. Huwag mo siya, huwag tayong kampante na lang dito. Huwag lang tayo. Hindi tayo marami lang tao nila in person. Amen? But mga kapatid, I challenge the church, this is a wake-up call for us. Na ang desire ng Lord, like what I said kanina, hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos kung walang kumikilos na kanyang mga pinili. Kung tayo natutulog, kung tayo kaupo lang, nakikinig. Nagpapataba. No? Wala mangyayari. Amen? But this is my last verse, mga kapatid. Binigyan tayo ng stewardship ng ating Panginoon. This is my last verse. Dito sa Colossians. Yan na ay pagbasa natin. Basahin na natin.
pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Anong pinagkatiwala niya sa atin? Yan, hindi ng mga history. Di ba? Di ba namatay ng ating Panginoon? Nangyari na-fulfill na ang mystery na yan. At pinagkatiwala sa atin ng Diyos as a church. Ano ang dapat daw natin? Yung kalooban ng Panginoon, through your life, through our life, through the church, mga kapatid, makilala ang mystery o makilala ng labas. Yung wala pang relasyon sa ating Panginoon, walang pagkakilala sa ating Panginoon. Mag-belong sila through our lives. Kaya huwag tayong pandak-pandak mga kapatid sa paglilingkod. Napakalaking responsibilidad. Every believers, mga kapatid, ay responsibilidad po natin ito. Amen? Kaya napakalagang pagbuhay natin, mga kapatid. Amen? Kaya, yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Dapat ganyan din ang heart natin. Amen? Kita niyo yung picture? God is always gusto niyang iligtas ang lahat. Diba? That is God's desire that all men shall be saved. Pero like I said, nasa atin ang responsibilidad as a church. Amen? Kaya, we need to embrace and acknowledge the heart of Jesus, the desires of Jesus, that all shall be saved and to come to the knowledge of truth. Basahin natin ito, truly. Amen? Amen po mga kapatid? Mag-isip po ba tayo? Remember this mga kapatid. You are precious, you are called, you are chosen. Mga kapatid, to embrace, to spread the good news to other people. Hindi lang ikaw, hindi lang tayo, hindi lang tayo. Amen? Praise God, dapat tumayo at manalangin. All glory belongs to Jesus. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lord God, salamat po sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. And we believe, Lord, na ang mensahe mo ito ay nagbigay sa amin ng enlightenment, O Diyos, upang magawa po namin ang assignment namin na pinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga leaders, even every individual believers na narito ngayon, Panginoon, gamitin mo, O Diyos, hallelujah, na magpahayag ng mabuting balita, Panginoon, upang sa ganun mangyari, Panginoon, that all shall be saved, Panginoon, because of your church, Panginoon, na iyong pong pinili, lalo na dito sa New Jerusalem, sa buong Israel, Panginoon. Lord, gamitin mo ang church, Panginoon, hallelujah. Gisingin mo ang mga church, Panginoon, na natutulog, O Diyos, hallelujah, na maging part, Panginoon, sa ganitong gawain, O Diyos. Lord, we want to be part, Panginoon, in the great harvest, Panginoon, in the last days. Kaya Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makasunod po kami ayon sa iyong kalooban, O God. Kaya thank you, Lord God. Hallelujah, salamat din sa iyong presensya. Salamat sa banal na Espiritu na namin, Panginoon, na siya kung kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan.